Noong unang panahon pa lamang ay pinagtatalunan na ng mga sinaunang philosopher kung ano nga ba talaga ang tunay na itsura at hugis ng ating mundo. Subalit sa panahon natin ngayon, kahit nakita na natin ang tunay na hugis at itsura ng ating mundo sa kalawakan, ang nakapagtataka dito ay marami pa ring tao ang yumayakap sa paniniwalang flat earth. Pero paano kung tama ang mga flat earthers? Ano kaya ang mangyayari kung tunay na flat ang ating daigdig? Yan ang ating aalamin. Kaya naman simulan na natin ang kaalaman. Noong unang panahon, ilang libong taon na rin ang lumilipas, naniniwala ang mga tao na ang hugis ng ating mundo ay lapag o isang patag. At ang araw, buwan at mga bituin ang siyang umiikot sa ating daigdig. Sa madaling sabi, karamihan sa mga tao noong unang panahon ay geocentric ang kanilang paniniwala. Ang geocentric ay ito ang idea na kung saan nasa gitna ang ating daigdig at ang umuorbit dito ang araw, buwan at mga bituin. Samantalang ang heliocentric ay kabaliktaran nito dahil ito ang idea ng solar system na ang sentro ay ang araw at ang ating daigdig ang siyang umuorbit dito at ang mga planeta. Sa kalagitnaan ng geocentrism na paniniwala ng mga tao noong unang panahon ay may isang European scientist ang nagpahayag ng isang teorya tungkol sa heliocentrism na idea. Ito nga ay si Nicolaus Copernicus. At ito nga ang kauna-unahang European scientist na nag-propose na kung saan hindi daw ang ating mundo ang nasa sentro ng universe, kundi umuorbit lang daw ang ating mundo sa ating araw. Well, napatunayan nga ito ng mga siyentipiko at alam ko na karamihan sa atin ay ito ang paniniwala. Nakapagtataka nga talaga na kahit sa panahon natin ngayon, kahit marami ng ebidensya ang mga siyentipiko tungkol sa hugis at katayuan ng ating mundo, ay may mga tao pa rin talaga na naniniwala tungkol sa flat earth theory. At didiretso na nga tayo sa ating paksa. Ano nga ba talaga ang mga mangyayari kung tama ang paniniwala ng mga flat earthers? Sa mga flat earthers ay hindi sila naniniwala sa gravity. At ang idea nga nila kung bakit nahuhulog ang mga bagay dito sa ating daigdig dahil daw sa mabilis na nahuhulog pababa ang hugis pancake na mundo. At kung totoo nga na flat ang ating mundo, ang pinakasentro ng gravity nito ay nasa gitna. Ayon nito sa mga siyentipiko, lahat ng bagay dito sa ating daigdig ay siguradong hihilain ito dahil sa attraction ng gravity. At kapag mas lumalapit ka sa pinakagitna ng ating daigdig, ay mas lalong lalakas ang puwersang dala nito. Dahil nasa gitna nga ang gravity ng flat earth na mundo, ang magiging itsura dito ng mga puno ay naka-diagonal position. Dahil flat ang mundo, ang mga puno ay ma-attract ito sa gravity na nasa gitna nito. Kaya naman ito ang magiging resulta. Kahit nga ang ulan at ang mga snow ay mahuhulog itong naka-diagonal position patungo sa gitna ng flat na mundo. At ang mas di ka panipaniwala, ang mga tubig sa karagatan ay hihilain din ng gravity na nagmumula sa gitna nito. At magkakaroon nga ng napakalaking karagatan sa gitna ng flat earth. Isa pa sa mangyayari kung flat ang ating mundo ay wala itong geomagnetic field. Ang geomagnetic field ng earth ay konektado ito sa paggalaw ng core ng ating planeta. At sa flat earth na mundo ay wala itong core, kaya naman wala din itong geomagnetic field. Ibig sabihin, ang flat earth na mundo ay wala itong atmosphere. Kaya naman, kung flat ang ating mundo, ay exposed tayo sa solar wind at radiation na ibinabato ng ating araw. Tiyak na maapektuhan nito ang DNA at magkakaroon ng cancer ang buong sangkatauhan na nakatira sa flat earth na mundo. Mahirap talagang mabuhay kung tunay na flat ang ating mundo, hindi ba? Bawat naniniwala sa flat earth ay alam na ang araw ay parang spotlight lamang daw na hindi lumulubog kundi lumalayo lang daw ito. At akala daw natin na ito'y lumulubog dahil sa kakulangan ng perspective natin.
Well, kung totoo ito na hindi nila binago ang laki ng ating araw, ay siguradong wala ng gabing mangyayari. Dahil according sa mga flat earthers, ang araw ay hindi daw ito sobrang laki tulad ng ine-expect natin na ganitong sukat. Ganito kalaki ang araw ayon sa mga siyentipiko, subalit sa mga flat earthers ay hindi daw ganito kalaki ang araw. Sino ba ang mas paniniwalaan ninyo? Ito rin ang problema ng mga flat earthers, ang lunar eclipse. Alam naman natin na ang lunar eclipse ay nangyayari ito kapag dumaraan ang Earth sa pagitan ng buwan at ng araw. At kung totoo na flat ang ating mundo, ay ganito ang magiging itsura ng lunar eclipse na makikita natin. Napaka-weird talaga. Sa katunayan ay marami pang pwedeng mangyari kung talagang actual na flat ang ating mundo. Kaya naman please comment down below kung meron kang opinion at ibahagi mo naman dyan sa comment section. Maraming salamat po. Dito po nagtatapos ang video ito. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli, see you in my next video.